Nakikiisa akong lubos sa malungkot na pagkawala ni Senior Soap Ricardo S. Zulueta. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng puwang na hindi mapupunan. Mga kabayan, sa wakas muling lumutang at nagsalita sa social media itong si dating Bucor Chief na si General Gerald Bantag. Ito ay matapos umugong ang balitang pumanaw na si dating Jail Superintendent Ricardo Zulueta na kanyang kanang kamay at isa rin sa itinuturong pangalawang mastermind sa pamamaslang kay Copper Silapid noong nakaraang taon. Sa isang audio message, sinabi ni Bantag na nanghihinayang siya sa pagkawala ni Zulueta, pero nanindigan ang dating Bucor Chief na magiging determinado siyang lalaban para hanapin ang hustisya. Sana magkasama pa rin, sana kaming lumalaban upang linisin ang aming mga pangalan. Gayunpaman, sa kanyang alaala, mas determinado ako ngayon na magpatuloy sa paghahanap ng hustisya. Matatandaan na inakusahan ni DOJ Secretary Boying Rimulya itong si General Bantag na siyang pasimuno sa pamamaslang kay Copper Silapid dahil sa mga paratang nito kay Bantag na nagmamay-ari di umano ng napakaraming sasakyan mula sa mga anomalya sa Bucor. Bagay na ikinagalit umano ni Bantag, kaya niya ipinaligpit ang broadcaster na si Copper Silapid. Si Percy Lapid nagpunta sa bahay niya sa Laguna. Yun yung pagkatapos na lumabas yung Cinderella Man ni Percy Lapid. That was the basis. Yung kanyang hindi pagbalik doon was a sign also that he was very mad. He was very, very livid about it. Naniniwala si Rimulya na hindi pa nakakalabas ng bansa itong si Bantag dahil meron ng lookout bulletin ang Bureau of Immigration para bantayan si Bantag kung sakaling lalabas ito ng bansa. I would say so because remember they're government officials. Hindi ka pwedeng umalis sa Pilipinas pag wala kang travel authority unless they secured passports which did not reflect their true professions. Kung matatandaan, tila nag-init si Rimulya kay Bantag dahil sa mga banat nito sa kanya sa social media. Sabi ni Rimulya, wala nang drama-drama. Sa halip ay harapin na lang ni Bantag ang mga akusasyon laban sa kanya. Pag sila sa media sasagot, mag-counter affidavit sila. Yan ang proseso ng batas natin di ba? Igalang nila yung batas, walagad sila ng batas tapos ganyan sila magsalita, di ba? Walang drama-drama. Face it like a man, di ba? Pag hindi ka lalaki, if you cannot face it, then what are you? Diba? Face it. Ang dami-daming drama di ba? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa pagpanaw ni Ricardo Zulueta, tuluyan na kayang madidiin si Bantag sa mga akusasyon laban sa kanya o malalagpasan pa kaya ni Bantag ang mga kaso na inihain sa kanya ni Justice Secretary Boying Rimulya? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nakikiisa akong lubos sa malungkot na pagkawala ni Senior Soap Ricardo S. Zulueta. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng puwang na hindi mapupunan. Sana magkasama pa rin, sana kaming lumalaban upang linisin ang aming mga pangalan, upang panatilihin ang katotohanan laban sa anumang mga paratang. Mga paratang na ibinabato laban sa amin. Ngunit ngayon, sa kanyang pagpanaw, mas mabigat na ang aking tinataglay na pasanin. Ang pasanin na ito ay sa akin naiwan.
Gayunpaman sa kanyang alaala, mas determinado ako ngayon na magpatuloy sa paghahanap ng hustisya upang parangalan ang kanyang pamana at tiyakin na ang aming mga pangalan ay mapawalang sala. Bagaman ang landas na patungo sa hinaharap ay marami at puno ng mga pagsubok, mananatili akong matatag, matapang at di maliw na sumusunod sa batas sa aming paghahangad ng katarungan. Abangan nyo po. Hindi ko po ito masisiguro kasi hindi ko naman po nakakausap si DJ Bantag. Pero kung matutuloy po ang plano, posible po sa mga naririnig nating ugong. Baka po, hindi ko po siya nakakausap ha, na babalitaan ko lang sa group messages. May posibilidad po na tumakbo si DJ Bantag under the Duterte. Kung matutuloy po ang bubuo ng senatorial slate ang Duterte camp, possible po tutuloy si DJ Bantag doon. Yan po ang nadidinig nating balita. Wala pong confirmation yan. Hindi ko po nakakausap si DJ Bantag. Pero yan po ang umiikot sa mga group. No? So, kayo na po ang sumagot sa manunood ng replay dito rin. Kung sakali bang tumakbo si DJ Bantag under the senatorial slate of the Duterte, susuportahan nyo ba? At kung sakaling nakikinig si DJ Bantag, kasi sabi niya po nakikinig daw siya sa vlog ko, sa vlog ng Banateros. Actually, tawa nga daw siya ng tawa kay Banatbay. Sana tumuloy ka. Ako po personally susuportahan at sana yung mga viewers ko suportahan ka din. No? Pero I'm happy if mapapasok ka sa senatorial slate ng mga Duterte. Sa panayam kanina kay Justice Secretary Boying Remulla, hindi tinukoy kung sino ang naturang Cinderella Man na binanata ni Ka-Percy. Pero kinumpirma ng kalihim na pinuntahan noon ng mamamahayag ang bahay ni Suspended Bureau Chief Gerald Bantag. Si Percy Lapid nagpunta sa bahay niya sa Laguna. Yun yung pagkatapos na lumabas yung Cinderella Man ni Percy Lapid. That was the basis. Nagalit daw si Bantag at patunay daw dito ang hindi pagdalo ni Bantag sa graduation ceremony ng University of Perpetual Help sa Bilibidong September 9. Yung kanyang hindi pagbalik doon, was a sign also that he was very mad. He was very, very livid about it. Nauna naman ang nilinaw ni Bantag ang mga akusasyon sa umano'y magarbong bahay at sasakyan nang ma-interview siya sa DZRH nitong October 25. Maliit daw ang bahay niya at may plano palang magpagawa. Hindi rin daw niya personal na mga sasakyan ang mga nakita sa video ni Ka-Percy. Oo, totoong marami sasakyan that time nung binidyo yun. Pero sa totoo lang, apat kasi na Innova ang naka-assign sa akin noon at dalawang van, yung Randia. Pero unti-unti ko rin namang binawasan yun nung mawala na at nagkabawas-bawas na rin ang aking mga security. Nangyari, binigay ko na rin sa mga tauhan ko na nangangailangan din ng mga sasakyan. At yung mga ibang nakapararang sa sasakyan na yun sa mga kapitbahay namin.
Mismong National Bureau of Investigation na nagsabi na walang ebidensya na direktang nag-uugnay kay Bantag sa pagpatay kina Lapid at middleman na si June Villamor. Pero nanindigan silang matibay ang double murder laban sa opisyal base sa mga hawak nilang ebidensya at affidavit.